29, 1995, Thaddeus Phillips was just 13 and sound asleep. Phillips soon learned his kidnapper, 17-year-old Joseph Clark, had an odd obsession. He was fascinated with the sound of breaking bones. After more than 48 hours of torture, officials received a 911 call from a home here on County Road U. And I smashed through the door with that and unlocked it. Threw myself down the stairs. Ito si Thaddeus Phillips, 13 taong gulang. Kakalipat lang niya kasama ang kanyang pamilya sa Baraboo, Wisconsin. Isang maliit at ligtas na bayan kung saan pwede mong buksan ang mga pinto sa mga mainit na gabi ng tag-init. O iyon ang kanilang inaakala. Sa weekend ng Hulyo 1995, dumaan si Thad sa isang matinding karanasan ng muntikan na niyang ikamatay. Nang matagpuan siya ng mga pulis, 2 oras na lang ang natitira sa kanyang buhay. Nakakagulat na nakaligtas pa siya sa matagal na panahon na iyon. Ano ang tumulong kay Thad na manatiling buhay? Paano siya nakaligtas sa bahay ng kalupitan? At sino ang halimaw na nasa likod nito? Tuklasin natin ang mga tanong na ito at marami pang iba sa kwento ngayon. Noong ika-14 ng Hulyo 1995, dumating sa Baraboo, Wisconsin si Thaddeus Phillips kasama ang kanyang mga magulang na sina Connie at Donald at ang kanyang kapatid na babae. Inakala ng pamilya na magiging tahimik ang kanilang buhay dito. Pwedeng maglaro ang mga bata sa labas at makahanap ng mga kaibigan sa komunidad ng mga pamilya at kabataan teens. Kaya 2 linggo pagkatapos, nag-enjoy ang mga Phillips sa mainit na gabi ng tag-init sa panonood ng TV. Natulog si Thad at ang kanyang kapatid sa sofa at pinabayaan silang magpahinga ng kanilang mga magulang habang pumunta sila sa ibang kwarto. Ilang oras pagkatapos, kinuha si Thad at dinala palayo. Kalaunan, medyo gising na siya at iniisip na ang kanyang ama ang nagdadala sa kanyang silid. Sinabi ni Thad, "At bukas ang aking mga mata ng konti at buong akala ko dinala ako ng aking ama sa silid ng aming bagong bahay. At hindi ito bago sa akin dahil madalas akong dalhin ng aking mga magulang sa kama kapag ako ay natutulog na." Ngunit si Thad ay dinala palabas ng bahay at dinala sa isa pang bahay. Nang magising siya, binaba siya ng isang malaking batang lalaki at sinabing sumunod siya sa loob. Kung mas matanda lang daw si Thad, maaring tumakbo na ito palayo. Ngunit, ang batang lalaki ay ilang taong mas matanda sa kanya. Bagamat mas malaki ang timbang, kaya parang napapayag na lamang siya. Sinundan na lamang ni Thad ang batang lalaki papasok sa kanyang bahay. Sinabi ni Thad, "Hindi ko alam kung paano iyon ipapaliwanag. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang wala lagi sa bahay ang batang lalaki. Ngunit tila normal na sa tinitirhan ng isang teenager ang kanyang bahay. Medyo magulo ito pero puno ng mga poster, modelo ng mga kotse at mga kain chichirya. Tila gustong magkaroon ng kaibigan ang batang lalaki." Sinabi ni Thad na para siya ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Nagsasalita tungkol sa mga modelo ng baseball cards at football cards. Iyon ang mga hilig ko noong panahon na iyon. Kalahating milya ang layo mula sa bahay ni Thad. Ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang si Joe. Sinabi kay Thad na handa siyang mag-organize ng isang party. Binanggit niya ang mga pangalan, mga batang lalaki na kakilala ni Thad. Medyo na-excite din siya sa nasabing party mamayang gabi. Ngunit tinanong siya ni Joe kung gusto niyang tingnan ang kanyang koleksyon ng mga card sa itaas. Sumunod si Thad at doon nag-iba ang lahat. Nakaupo kami sa isang kama, kasama niya ako at bigla-biglang tumayo si Joe. Hinawakan ni Joe at pinilit siya na ihiga sa kama. Tapos ay hinawakan niya ang kanang paa ni Thad at inikot-ikot ito pabalik. Si Thad ay sobrang nagulat at halos hindi pa makapaniwala sa nangyari. Pero siya ay labis na nasaktan at inisip niya na kailangan na niyang umuwi at makauwi. Kaya't habang inilalayo ang tingin ni Joe at nagsasalita na mag-isa,
Tumakbo si Thad pababa sa hagdanan patungo sa pinto. Sa puntong ito, mas naramdaman niya ang takot kaysa sakit. Hindi siya makatakbo ng mabilis. May bali ang kanyang mga buto pero nakarating siya sa hagdanan at pumasok sa living room at kusina bago siya mahabol ni Joe. Hinawakan siya ni Joe mula sa likod at isiniksik siya sa kanyang bewang. Inilalayo siya pabalik sa living room. Pagkatapos ay binali ni Joe ang femur at hip bone ni Thad. At ito ay nawalan ng malay. Nang magising siyang muli, si Joe ay nakaupo sa kanyang tabi sa sofa. Ngayon, nais niyang maging magkaibigan sila ulit. Si Thad ay takot at labis na nalilito. Tinanong niya si Joe kung bakit ginagawa niya ito sa kanya. Ang mga bagay na yon, sabi ni Joe, hindi daw personal. Gusto lang daw niyang sumira ng mga buto. Gusto niyang marinig ang mga tunog ng pagkasira ng mga buto. Para bang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kunin ang mga bata mula sa kanilang mga tahanan at gawin ito sa kanila. Wala siyang empatiya para kay Thad at hindi niya nararamdaman ang sakit nito. Ngayon, siya ay laruan na ni Joe. Sinabi ni Joe kay Thad na matulog na. Pero paano ka naman makakatulog sa gitna ng sakit mula sa buto mong nasira? Bukod dito, hindi pangkaraniwang 13 taong gulang si Thad. Hindi niya iniinda ang sakit. Ang tanging iniisip niya ay ang mabuhay. Isang simpleng bata si Thad at ayaw niyang mamatay. Kaya handang gawin ang lahat para mabuhay. Kaya't nang umalis si Joe, sinimulan ni Thad na suriin ang bawat sulok ng bahay na makita niya mula sa sofa. Naghahanap siya ng mga sandata, telepono at anumang makakatulong sa kanyang pagtakas. Maliban sa mga natirang pagkain na may kalawang at mga pinagtambak na maruming damit, wala siyang nakitang iba. At doon lamang nagsimulang nararamdaman na niya ang tunay na sakit. Dumapo sa kanyang katawan ang malupit na sakit habang siya ay namumula o sa kanyang pagkakalatay sa sofa. Buong gabi nagdaan na hindi siya natutulog. May bahagi sa kanyang umaasang matatapos din ang kalupitan ng kanyang dinadanas sa mga kamay ni Joe. Sa kanyang isipan, baka bukas ay pakawalan na siya. Ngunit hindi iyon ang intensyon ni Joe. Alam niya na may mga tao sa mundo na tulad niyang yun. Ngunit hindi niya inaakala na malapit lang ito sa kanya. Nakakabahala talaga iyon. Kinabukasan, tinanong ni Thad si Joe kung pwede niyang tawagan ang kanyang mga magulang. Sa kanyang gulat, sinabi ni Joe na pwede at ibinigay pa ang kanyang telepono. Habang tinatawagan ni Thad ang kanilang numero at inilalapit ang telepono sa kanyang tenga, naririnig niya ang tawa ni Joe sa likod. Tinanggal pala ni Joe ang kable. Akala niya bumait na si Joe ngunit nagkakamali ka kasi lalo siyang mukhang nagiging demonyo. Ngunit sa sobrang determinasyon ni Thad na mabuhay sa sitwasyon na iyon, hindi niya pinakita ang kanyang galit. Nag-aaksaya na lang siya ng oras at nakikipagkaibigan kay Joe. Sinabi ni Thad, iyon ang eksaktong ginawa ko, kakausapin siya. Baka maging kaibigan niya ako para hindi niya ako saktan pa. Umaasa ako na may kumatok sa pinto at sanay ang aking ama na iyon, pero hindi nangyari yun. Sa loob ng 2 oras, nanood sila ng TV na magkasama. Pagkatapos, tulad ng nakaraang araw, tumayo si Joe at tiningnan si Thad na may galit sa mga mata. Binitbit siya nito paitaas at ginawa sa kaliwa niyang paa ang ginawa niya sa kanan nito. Si Thad ay lumaban at naramdaman ang adrenaline bago pa ang lahat kaya't bumangon siya at nagtagumpay na lumaban. Binugbog niya ito sa likod at humarap ito at inilagay ang unan sa kanyang mukha habang sinabi na kung hindi ka titigil sa pakikipaglaban, babaliin nito ang kanyang likod o lieg. Kaya mula sa puntong iyon, hindi na lumaban si Thad. Nagdesisyon siyang sundan ang mga utos at mag-isip ng paraan para makatakas sa lugar na yon. Pagkatapos sirain ang parehong kanyang mga binti, umupo si Joe sa tabi ni Thad. Katulad ng pagpapakita niya ng kanyang koleksyon ng baseball card, ngayon naman nais niyang ipakita ang isa pang koleksyon. May mga leg braces, bandages at mga puting medyas na puno sa kanyang aparador. Ipinaliwanag niya na mahilig siyang mag-ayos ng mga buto pagkatapos niya itong sirain. Mayroon isang pangarap na parabang pagkamangha ng isang bata na gawing tama siya upang muling magpatuloy ang paghihirap. Gusto niya ang terminong captive audience o mga biktima na hindi makakatakas sa anumang oras na naisin niya. Ang saya para sa kanya ay ang gagawin na hindi na gumagana ang kanyang mga biktima. Kaya iniligay ni Joe ang mga leg braces at binalot ng maraming medyas ang kanyang mga paa.
Ginugol ang ilang minuto sa bawat medyas na pinagkakasya niya para ba itong maging perpekto. Maari mong isipin kung gaano ito nakakabahala para kay Tad. Sa buong araw na iyon, papalit-palit si Joe pag-ayos ng golden coat at pagpapahirap kay Tad. Sa gabi, inaanunsyo niya na aalis siya at iiwan si Tad sa kanyang kama sa itaas. Bago malis si Joe, narinig ni Tad na kausap nito ang iba sa ibaba. Maingat siyang nakinig kung may ibang tao sa loob ng bahay o kaya'y kausap lang ni Joe ang sa telepono. Siya ay nasa telepono. Ito ay nangangahulugan na may isa pang telepono sa bahay, maliban sa isa pang pinutol ang kable. Ito ang kanyang tanging pagkakataon para sa kalayaan. Alam ni John na mapanganib na iwan si Tad mag-isa sa bahay. Ngunit may plano siya. Bago siya umalis nung Sabado ng gabi, sinigurado niyang bugbugin muna niya ng husto si Tad para hindi magtangkang umalis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganito kadeterminado si Tad na mabuhay. Nang marinig niya na nagsara ang pintuan ng bahay, sinimula na ni Tad ang kanyang plano. Sumubsob siya mula sa kama at itunulak ang kanyang katawan pataas patungo sa hagdanan. Hindi gumagana ang kanyang mga binti. Ang tanging pag-asa ay ang kanyang dalawang masakit na braso. Ang subukan niyang mag-slide pababa sa hagdanan na paa ang nauna. Nawala ng malay si Tad dahil sa sobrang sakit. Kaya naman, nang magising siya, napagtanto niyang meron lamang isang paraan para gawin ito. Binato ko ang aking sarili pababa sa hagdan at itinulak ang aking sarili papunta sa living room. At ito ay tumagal ng hindi ko alam kung ilang oras. Pero patuloy akong nawawalan ng malay at bumabalik naman ito. Hindi mo maipapahayag ang gayong sakit kung hindi mo pa nararanasan ito. Nakarating si Tad sa pintuan ng kusina at bumalik sa bahay ni Joe kasama ang kanyang girlfriend. Iniisip ko na maging matalino at huwag siyang pakasamahin. Kaya't nagpapanggap ako at ay mali siya. Pagkatapos umalis ang babae, natagpuan ni Joe si Tad na nagtatago sa likod ng pintuan. Kung maaari bang maging mas masama pa ang mga bagay para kay Tad, iyon ay nangyari nung gabi na iyon. Marahil ay iniisip mo ngayon, 24 oras nang nawawala si Tad. Wala bang naghahanap sa kanya? Oo, meron. Agad na na-realize ng kanyang mga magulang na mayroong kumuha sa kanya o kaya'y nakumbinsi siyang sumama sa iba. Pumunta sina Connie at Donald sa kanilang kotse at nagumpisa sa pag-ikot sa bayan. Pagkatapos ay lumabas sila ng bayan at nag-iikot-ikot ditong inaasahan na makita ang kanilang anak o kahit ng isang tanda man lang na makakaturo sa kanila sa kanya. Hindi na nila naisip na mag-check sa mga bahay-bahay sa kanilang kalsada. Nag-ikot kami at naghanap. Lumabas kami sa ilog at tiningnan ang mga fairgrounds. Hindi ko lang naisip na tingnan ang mga bahay-bahay dahil hindi namin gaanong kakilala ang mga kapitbahay, sabi ni Connie. At kung ginawa ko yun, malamang ay natagpuan ko na siya bago pa siya nasaktan ng ganon kalala. Nung Sabado ng gabi, nag-file na si Connie at Donald ng missing person report. Nag-abiso ang mga opisyal sa tahanan ng mga Phillips at hinanap ang mga ebidensya. Wala silang natagpuan. Kaya't sinabi na lamang ang pamilya na manatili malapit sa telepono sakaling magkaroon sila ng anumang balita o breakthrough. Hindi ko mapigilang isipin na nagaganap ang lahat. Kinabukasan, ginising ni Joe si Tad na may pangako na parusa para sa pagsubok nitong tumakas noong nakaraang gabi. Sinasaktan niya ako at sinisipa ang mga binti ko gamit ang kanyang mga tuhod. At ako ay pilit na nagkikipag-usap na lamang upang huwag siyang lumapit sa akin. Isa sa mga tanong ni Joe kung ginawa niya ito sa ibang tao. Naniwala si Joe na mamamatay si Tad ngayong weekend kaya buong pusong inamin niya ito na siya ay may mga nauna ng ginawang krimen. Ito ay bahagi ng isang patuloy na investigasyon noong panahong iyon. Noong Hulyo 1994, nawala ang isang 14 taong gulang na batang lalaki na si Chris Steiner. Natulog ito ng maaga noong weekend ng ika-4 ng Hulyo. Nakita ito ng kanyang ama na natutulog at isinara ang pinto ng kanilang kwarto. Ngunit pagkatapos ng 1 o 2 oras, kinuha siya mula sa kanyang kama. Kinabukasan, tinawagan ng mga magulang ni Chris ang 911 nang ma-realize nila na wala siya sa loob o paligid ng kanilang bahay. Pansin ng mga opisyal na karaniwang nakalak ang pinto sa patio ngunit bukas ito at may mga bakas ng putik sa kanilang bakuran. Mas malaki sa kaysa kay Chris. Ngunit ng mga 1 linggo, wala pang natagpuan ang mga detektive. Noong ika-10 ng Hulyo, subalit nakarating sa pamilya ni Chris ang malungkot na balita. Natagpuan namin ang isang bangkay na lumutang bahagya. Agad itong
napagtanto na ang katawan ay nasa napakasamang kalagayan, malapit ng mag-decompose. Kailangan ng mga opisyal na mabilis at matukoy ang pumatay kay Chris at gawin ang lahat para mapanatili ang katahimikan sa maliit na bayan ng merong 11,000 na katao. Pero ang tanging pangalan na lumitaw ay natanggap ng mga magulang ni Chris matapos magtanong sa 3 paaralan at kanilang mga kapitbahay. Ang pangalang iyon ay Joseph or Joe Clark, isang lokal na kabataang pasaway. Siya ay marahas at mahilig mang-api ng ang mas bata pa sa kanya. Ngunit hindi ito sapat para arestuhin siya ng mga opisyal. Lahat ito ay hearsay or sabi-sabi lamang. Walang makapagbigay ng direkta at tumpak na pagpatotoo na naririnig mula kay Joe Clark na siya ang may gumawa. Kaya ang kaso ay naging cold case o hindi naresolba. Ngunit ngayon narinig ni Thad si Joe na nagsabi na siya ay may kinalaman sa pagkawala ni Chris. Pinagmalaki ni Joe ang kanyang mga naunang ginawang krimen at siya ay may balak na gawin ito kay Thad sa lalong madaling panahon. Subalit si Joe ay naghihintay din para sa kanyang girlfriend na darating sa gabi. Nalaman nitong kaya't habang sinisikap ni Joe na saktan pa si Thad ay nagpapanggap na naririnig ang girlfriend. Sumigaw siya, narinig ko ang isang bagay at sa wakas dumating ang girlfriend ni Joe at itinago ni Joe si Thad sa loob ng isang aparador. Sa puntong ito, lahat ng mga nasirang buto sa mga binti ni Thad ay nagdulot ng internal bleeding at sa loob ng mga oras ay maaaring mawala na ito. Habang lumalala ang sakit, napagtanto ni Thad na malapit na ang kamatayan at ito ang kanyang huling pagkakataon para mabuhay. Kaya tiningnan niya ang paligid sa loob ng aparador at nakakita siya ng isang lumang electric guitar. Gamit ang lahat ng natitirang lakas niya, binasag niya ang pintuan ng aparador. Binasag ko ang isang bahagi ng pintuan at nagawa kong buksan ito. Sumubsob si Thad pababa sa hagdan at itinuloy ang kanyang paggapang. Madalas siyang mawalan ng malay, subalit ayaw niyang sumuko. Sa wakas nakarating siya sa pinto ng kusina, kung saan natagpuan niya ang telepono sa pader. Hinila niya ang kable at nahulog ang telepono. Tinawagan ni Thad ang 911. Sabi ng opisyal sa kabilang linya, ito ay dapat hindi biro, sabi niya. Sabi naman ni Thad, ito ay hindi biro. Ilabas niyo ako rito sa lalong madaling panahon. Sinabi ng mga opisyal, Thad, ikaw ba to? Sabi naman ni Thad, oo, ako ito. Sabi ng pulis, pasensya na at natagalan kami. Pasensya na, o Diyos ko, sabi ng pulis. Hindi ko lubos maisip na nakatakas siya. Hindi ko lubos maisip na buhay pa siya. Nang matagpuan ng mga opisyal si Thad, halos lahat ng buto sa kanyang katawan ay nasira. Siya ay namamaga at ang kanyang balat ay kulay violet. Inirekomenda ng mga paramedic na mayroon siyang 1 o 2 oras na lamang. Kung hindi siya nakarating sa telepono sa gabing yun, si Thad malamang siya ay namatay na. Si Thad ay isang tunay na bayani. Sa sandaling makita siya ng kanyang mga magulang sa kwarto ng ospital, sinabi niya agad-sagad sa kanila na hindi siya ang unang biktima. Kailangan nilang litisin si Joe para sa lahat ng buhay na kanyang inagaw. Sa wakas, opisyal na kinonekta si Joe sa pagkamatay ni Chris Steiner at marahil pati sa iba pang mga biktima. Ang tanging hangarin ni Thad ay magpagaling kaagad upang mag-testify laban kay Joe. At ano ang itsura ng iyong mga paa? Ang sagot niya paurong. Tumayo lang doon si Joe na parang wala sa sarili. Ipinagtanggol ng kanyang abogado na si Joe ay wala raw maalala. Ngunit hindi siya nakatakas sa kanyang kasalanan. Pinull out ng prosecutor ang maruming school book ni Joe mula sa evidence bag at binaba ang mga laman nito. May 3 mga pahina, mga listahan. Ang isa ay tinatawag na get to know. Ang isa ay can wait. Ang isa ay leg thing. Mayroong hindi bababa sa mga batang lalaki sa bawat listahan na iyon. Nais ni Joe na gawing karera ang ganitong krimen. Sa mga panahong ito, kumuha siya ng kilalang palayaw na bone breaker, pumuputol ng mga buto. Siya ay hinatulan ng habang buhay sa pagkakulong plus 100 na taon pa. At si Thad ay nagtestify sa kanyang trial. Sa trial ni Chris Steiner, sa hindi inasahang pagkakataon bago ang trial ni Chris, tinamaan si Thad ng 2 beses ng baril ni Michael O. Hobbs, isang 15 taong gulang na kaibigan at kapitbahay ni Joe. Nakaligtas si Thad at nagpatuloy siya sa trial ni Chris. Ang mga taong katulad ni Thad ay bihira. Kanyang determinasyon na mabuhay ay halos hindi natural at ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ngayon, mayroon siyang sariling pamilya
at alam niya na natulungan niyang ilagay ang isang halimaw sa likod ng rehas habang buhay. Salamat sa pagtutok hanggang sa dulo ng aming kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang episode na to at i-click ang notification bell para sa mga susunod na true crime stories. Hanggang sa muli, kayo po ay nakikinig sa Dark Screen Channel.